Kinabukasan, tumawag si Hale upang kumpirmahin ang plano kasama ang Blue Tower Master tungkol sa negosyong may kinalaman sa Elemental Might. Nakakuha siya ng kamangha-manghang kasunduan ng walang anumang abala o stress. Pumasok si Hale sa elevator papunta sa pinakamataas na palapag, o binati siya ng isang mahusay ang bihis na butler, formal na tinanggap ang kanyang pagdating. Nakahanda na ang isang maganda at eleganteng hapagkainan kung saan naghihintay ang kanyang mga kapatid. Ang pangalawang anak na si Shen Meni ay masayang bumati sa kanya ng may maliwanag na ngiti. Pinuri siya nito na hindi nagbabago ang hitsura kahit matagal silang hindi nagkita. Habang nag-uusap ang pamilya, tila may tensyon sa ere. Maraming plano ang lumulutang, ngunit sinabi ni Hale na nais lamang niyang muling magsama-sama ang pamilya. Gayunpaman, hindi maiiwasan ang mga tanong tungkol sa kanyang mga layunin. Lalo na nang tanungin siya ni Sia kung plano ba niyang sumali muli sa labanan sa pagiging tagapagmana. Tumanggi siyang magbigay ng malinaw na sagot, na lalo pang nagpainit sa usapan. Sa huli, nagdesisyon ang pamilya na magsaya at magbahagi ng kwento habang nagsasalo-salo. Subalit, biglang nagkaroon ng balita sa kanilang mga telepono na nagdulot ng gulat at pagkalito. Natuklasan nilang may lihim na Black Tower Mage sa Obelisk Academy. Ang balitang ito ay nagbigay ng matinding tensyon sa lahat. Si Hale, sa kanyang tahimik na paraan, ay alam na tama ang kanyang mga hinala. Ngayon, ang katotohanan ay unti-unti nang lumilitaw kung sino ang nasa likod ng kaguluhan. Ang galit na ekspresyon sa mukha niya ay nagpapakita na napagtanto niya ang kanyang malaking pagkakamali. Walang duda, si Shen Jian ang namumuno sa buong komplikadong sitwasyong ito. Habang papalapit na ang gabi, nagpaalam si Hale at ang kanyang mga kapatid matapos ang mahabang araw sa piging. Agad na tumawag si Hale sa Blue Tower Master nang makarating siya sa kanyang dormitoryo. Natuwa si Kim Kang-an sa tagumpay ng kanilang plano. Nahuli ni Jong-soo silang Smith sa akto sa supply room ng pagsasanay ng academy. May mga alegasyon na ang propesor ay gumagawa ng kalokohan sa mga gamit na para sana sa survival test. Kung hindi siya nahuli sa akto, sino ang nakakaalam kung anong gulo ang maaaring naganap? Tatlong pangunahing puwersa ang nagkaisa para mawasak ang operasyon ng Roga. Hindi maintindihan ni Kim Kang-an kung paano nalaman ni Hale ang panloloko nilang Smith. Sa pag-aanalisa ng sitwasyon, lohikal niyang binuo ang mga bagay na alam na niya. Dahil sa papel ni Professor Smith sa loob ng academy, inaasahan na mananatili siya sa loob ng campus. Kapansin-pansin na ang kanyang tangkang kontrolin ang isipan ni Hale ay nangyari kasabay ng kasalukuyang kalendaryo ng akademya. Napansin ni Hale na tuwing Biyernes bago ang malalaking laban, gumagawa ng hindi inaasahan silang Smith. Hindi siya mag-aatubiling sirain ang gamit sa pagsasanay kung nais niyang guluhin ang survival test, sa hapon bago ang mga pagsubok ang karaniwang oras ng inspeksyon ng mga kagamitan. Kaya limitado lamang ang pagkakataon nilang Smith para guluhin ang mga gamit. Matapos iyon, naging madali ng abangan ang galaw nilang Smith sa supply room. Ang operasyong pinamunuan ni Jong-soo ay maayos na natapos. Nagbago ang ekspresyon nilang Smith sa pagkagulat nang palibutan siya ng mga Blue Tower Mages. Ang pag-aresto ay maingat na isinagawa kasabay ng piging na pinlano ni Hale. Tinipon niya ang kanyang mga kapatid upang makita ang kanilang reaksyon nang ibalita niya ang tungkol sa ahente ng Black Tower. Dahil dito, nahuli si Professor Smith at kinumpirma ni Hale ang kanyang hinala tungkol sa ugnayan ni Shen Jian sa Black Tower. Ang plano ay naisagawa ng perpekto, na nagbigay daan kay Hale na makakalap ng impormasyon ng hindi nalalagay sa panganib ang sarili. Sa matagumpay na pagkumpleto ng kanyang misyon, hindi maitago ni Hale ang kanyang tuwa sa sariling tagumpay. Ngunit nananatili ang kanyang pag-aalala sa kawalan ng direktang koneksyon sa pagitan ni Jian at ni Professor Smith. Ang pagtuklas sa koneksyong iyon ang magpapadali sa gawain ni Hale na tuluyang selyuhan ang kapalaran ng kanyang kapatid. Sa kanyang determinasyon, matatag ang paninindigan ni Hale na ipagpatuloy ang kanyang investigasyon hanggang sa matagpuan niya ang mahalagang ebidensya. Ngayong kampante na si Kang-an, determinado siyang magbigay ng tulong, hindi tumanggap nito. Lubos na napuri ang reputasyon ng Blue Tower matapos ang kasong ito. Nangako ang Tower Master na lubos na gagantihan ang pabor. Ang kabutihan ni Kang-an ay hindi kailanman tinatanggihan ni Hale. Natural na natawa ang Tower Master sa pagiging tapat ng binata. Sa magagandang ngiti, natapos ng magkaibigan ang kanilang usapan at umalis na. Ngunit habang nagre-relax si Hale upang ipagdiwang ang malaking tagumpay,
nanatili ang kanyang bantay laban sa anumang maaaring mangyari. Isang malakas na pagsabog ang nagpatakbo sa kanya upang humanap ng masisilungan. Isang biglaang pagyanig ang nagpawala ng balanse kay Hale, dahilan upang siya ay matamba sa bangkita. Agad siyang bumangon, itinaas ang kanyang depensa, at sinimulang alamin ang pinagmulan ng pagsabog. May tumatawag sa kanyang pangalan, kahit sa gitna ng kaguluhan, isang nakakainis na insekto na nagngangalang Beck Sahak na patuloy siyang ginugulo tuwing gabi. Mas determinado pa ngayon si Beck na patumbahin si Shen Hale. Biglang naramdaman ni Hale na siya'y kinakapos ng hininga. Nabigla siya nang biglang tumawa ng malakas si Sahak habang patuloy na naglalabas ng maiinit na atake. Ang bilis ng bawat spell ay tunay na ikinagulat ni Hale. Kung wala ang kanyang resonance amplification, ang kanyang kakayahan sa pag-iwas ay lubhang masusubukan. Gumamit si Hale ng water shield upang harapin ang paparating na fireball. Ang pader ng tubig ay gumalaw-galaw, naghahanda para sa banggaan. Nanatiling matatag si Hale habang inihahanda ang sarili para sa pagdating ng atake. Nagulat siya sa lakas ng fire magic nang ito'y lumapit. Kung magpapatuloy ang ganito, malamang na ang water shield niya ay tuluyang guguho. Kailangan niyang itulak ang sarili sa limitasyon gamit ang kanyang mahika upang mailigtas ang sarili. Sa kaunting kakayahan, nagawa niyang maitulak ang apoy palayo at makaligtas sa panganib. Ang pagsabog matapos niyang i-redirect ang spell ay napakalaki. Muntikan na siyang masaktan nang dumaan siya sa mga bangkong nasa parke. Gayunpaman, ang kanyang kamay ay nagkaroon ng matinding paso mula sa kumukulong water shield. Tumawa ng malakas si Sahak nang makita niyang minimal lamang ang pinsalang na idulot niya. Ito ang nagkakaiba sa ating estilo ng pakikipaglaban, buong kumpiyansang sinabi ni Sahak. Paulit-ulit na kinut siya si Hale ng baliw dahil sa kabigwang gamitin ng maayos ang kanyang mga kakayahan. Bagamat may mga pagkukulang, inisip ni Hale na si Sahak ay isang ligaw na tao, ngunit sa pagkakataong ito, tila masyado na siyang lumampas. Napansin ni Hale ang mga kaina-hinalang senyales, ang wild na tingin sa mata, ang naglalaway na bibig, at ang mukhang namumula. Ang ganitong padalos-dalos na kilos at pagkilos ay indikasyon ng paggamit ng isang ipinagbabawal na gamot na nagpapalakas ng enerhiya ng gumagamit sa sukdulan. Ang gamot na ito ay nagdudulot ng pagsabog ng mga ugat sa buong katawan, dahilan upang maging isang mabagsik na mandirigma ang gumagamit, na may mga damit na puno ng dugo. Hindi lamang katawan ang naapektuhan ng lakas na ito kundi pati ang isipan at damdamin. Tumataas ang agresyon ng gumagamit, na pinipilit silang lumaban hanggang kamatayan. Sa kabila ng lahat, iginiit ni Sahak na siya'y nasa kontrol pa rin at maayos. Ang kanyang katawan ay nagningning ng pulang aura, tanda ng makapangyarihang third circle magic na, burning infection. Biglang hinawakan ni Sahak ang mga braso ni Hale gamit ang nakakagulat na lakas. Hirap si Hale na makawala sa mahigpit na pagkakahawak ni Sahak. Si Hale ay mabilis nang nakalapit kay Sahak. Ang adik ay nagulat at hindi makapaniwala, halos wala na siyang oras para makapag-react bago siya maabutan ng hindi handa. Pinaikom niya ang kanyang kamao, pinagsama-sama ang lahat ng kanyang enerhiya upang pakawalan ang isang makapangyarihang palaso. Agad na nilamon ng lakas ng hangin ang kalaban, nag-iwan ng wasak na paligid. Tumpak at walang mintis ang palaso, tumama ito sa target nang walang puwang para magkamali. Inakala niya na hawak niya ang kalamangan, ngunit tila may nakatagong alas ang kanyang kalaban. Sa kasamaang palad, iyon nga ang kaso. Mayroon siyang pambihirang lakas at bilis, na parang isang lulong sa droga. Sa isang kisap mata, nasalag niya ang atake ng palaso ng may lubos na katiyakan, at tinutokso pa si Hale. Ang sitwasyon ay nagbigay hudyat ng isang matinding pagsabog mula sa kanyang nag-aapoy na shotgun na tinawag niyang Syekmer. Naniniwala si Sahak na sa wakas ay naisahan na niya si Hale at natudukan ang laban. Ang flame shotgun ay isang makapangyarihang spell na naglalabas ng napakalakas na apoy ngunit epektibo lamang sa malapitan. Ang aktwal na saklaw nito ay 7.74 metro, ayon sa mga ulat. Sinasabing madali itong maiiwasan kung lalabas ka sa epektibong saklaw. At iyon nga ang ginawa ni Hale, kalma niyang iniwan ang epektibong distansya habang nanatiling mahinahon. Nakita niyang hirap si Sahak matapos pilitin ang sarili na gumamit ng ganitong kalakas na spell, na siyang nagkumpirma sa hinala ni Hale. May mga tao talagang mapanakit, at isa na si Sahak doon. Lumalabas na wala siyang ideya sa nangyayari.
Akala niya'y kahanga-hanga siya, pero ang totoo'y gumagawa siya ng walang kwentang bagay. Naniniwala si Hale na hindi patas ang kalaban. Ang mayabang na si Sahak ay nagsabi na hindi niya kailangan ng mga pandaraya para talunin si Hale. Mula pagkabata ay parati na siyang tinutulak ni Hale, at sa wakas ay sumabog na ang kanyang galit. Namula ang kanyang mukha sa inis habang inubos ang enerhiya sa walang habas na pag-atake. Ngunit sanay si Hale sa pag-iwas sa mga spell, hindi na ito hamon para sa kanya. Ang isang eye chip ay nagbibigay ng dagdag na lakas sa gumagamit nito, nagpapalakas at nagpapahusay sa kanilang magic. Bilang resulta, naaapektuhan nito ang lakas at saklaw ng mga spell. Natuklasan ni Hale ang mga nakatagong pattern sa magic at mana. Ang kanyang kaalaman sa magic ay nagpapahintulot sa kanya na maramdaman ang mga banayad na pagbabago. Nakakuha siya ng mga pahiwatig mula sa pagmamasid sa mga epekto ng eye chip at potion, ngunit walang alam si Sahak sa sinasabi ni Hale. Gusto ni Sahak na ilabas ang lahat ng kanyang galit. Samantala, ang focus ni Hale ay nasa pagpapahusay ng kanyang Monic Circle Synchronization, na naging pangunahing prioridad niya. Ang resonance ng Alev ay nagbibigay daan sa mga individual na lampasan ang kanilang mga limitasyon. Pinagninilayan ni Hale ang konsepto ng perpektong resonance habang hinarap ang mga hamon sa loob ng Book of Id. Ang paggamit ng perpektong resonance ay may malaking kapalit, at alam ito ni Hale. Upang makalampas sa susunod na yugto, kailangang ma-master ni Hale ang iba't ibang uri ng circles at may habi ang mga ito ng maayos sa kanyang katawan. Ang pisikal at mental na pressure ay maaaring labis na nakakapagod. Dahil dito, haharapin niya ang isang penalty sa oras para sa kanyang mga aksyon. Kapag naabot mo ang master level sa ikalawang circle, ang resonance ay magagamit lamang sa loob ng eksaktong 3 minuto. Pagkatapos nito, ang Monic Circle ay hindi maaaring gumalaw o magbago ng posisyon sa loob ng 12 oras bago ito muling magamit. Dapat niyang planuhin ng maayos at tiyaking matagumpay ang kanyang mga gawain. Sandaling nag-isip siya kung ano ang maaari niyang magawa sa loob lamang ng 3 minuto. Sa limitadong oras na iyon, napagpasyahan niyang matindi ang panganib. Kumonekta siya sa lupa, tumawag ng mga tinak mula sa ilalim ng lupa upang buksan ang daan patungo kay Sahak. Ang spoiled na si Sahak ay nasugatan ng matindi sa kanyang mga hita. Sa kabila nito, ang bilis ng crackhead ay nakakagulat, at muli niyang napatunayan ito. Naisip ni Hale na napakabilis ng spell ng kanyang kalaban. Hindi makapaniwala si Hale na ang kanyang kalaban ay nakamaster na ng third circle magic spell. Nagbiro ang crackhead, ngunit sumagot si Hale ng sarkasmo. Nahihirapan si Sahak na manatiling nakatayo habang nagpapakawala ng isa pang sunog na atake sa paligid ng mga bato ng Earthlam. Nagsimula ng manukso si Hale sa spoiled na si Sahak, sinasabing hindi man lang siya makapagbitiw ng maayos na sumpa. Nahihirapan siyang magbigay ng matinding insulto. Ang kontrabida na ito ay parang isang pagod at pangkaraniwang karakter, sabi ni Hale. Sinubukan ng magic user na ipagtanggol ang sarili gamit ang isa pang kalasag. Mas epektibo ang kanyang depensa sa pagkakataong ito. Tumawa ang kontrabida, iniisip na muling mananalo ang kanyang fire spell. Ngunit habang ibinubuhos niya ang higit pang mana sa apoy, ito'y sinipsip ng isang makapangyarihang water shield na naging buhawi. Ang bigo niyang pag-atake ay iniwan siyang tulala at walang masabi, parang isang crackhead na nahuli sa akto. Iminungkahi ni Hale na hindi makabubuti ang magsalita ng masyado kapag wala pang sapat na karanasan. Kung siya ang nasa sitwasyon ni Sahak, mapapansin sana niyang kakaiba ang water shield may bago dito. Sa perpektong pagsasabay ng kilos sa loob ng 3 minuto, si Hale ay halos di matitinag at hindi maaaring maapektuhan ng kahit ano. May isa pang lumalalim sa desperasyon, nagiging mabagsik at puno ng paghihiganti. May mga hinalang ang kapangyarihan ni Hale ay hindi lubos na lihay-timo. Mukhang may hindi patas na bentahe siya laban sa kanyang mga kalaban. Ang sitwasyon ay puno ng contradiction at kabalintunaan. Tapusin na natin ito, sabi ni Hale. Wala nang simpatsya si Sahak mula sa kanya para sa mga nakaraang pagkakamali. Ang sariling mga gawa ni Sok ang magpapasya sa kanyang kapalaran. Tumawag ang ating bayani ng isang madilim na ulap na hamarang sa paningin ng kalaban. Binalot si Sahak ng matinding kadiliman, na nagdulot ng pagkalito. Ang sunod-sunod na pag-atake ng kalaban ay lalo lang nagpagalit kay Hale, na tumangging magpakita ng awa. Sa gulat pa rin, pilit na inuunawa ni Sahak ang kaguluhan sa paligid.
Hiniling ni Hale na humarap si Sahak at tapusin ang kanyang pagiging duwag. Tinawag ng batang mandirigma ang isang bagyong buhawi na pinagsama ang lupa at hangin sa desperadong pagtatangka na ipagtanggol ang sarili. Hindi na makagalaw ang madilim na sorcerer dahil sa mga tanikala ng hangin at anino na tila nagmula sa wala. Naipit siya, ang kanyang mga paa ay nakabaon ng malalim sa lupa. Tapos na ang laban. Naubos ang oras at walang silbi ang paglaban. Ang tahimik ngunit mabilis na pagtatapos lamang ang maibibigay ni Hale sa spoiled na bata. Hindi na naintindihan ni Sahak ang kanyang delikadong kalagayan. Kung hindi umiral si Hale, magbabago ng malaki ang buhay niya. Ngunit mariing hindi sumang-ayon si Hale. Sa hindi kanais-nais na ugali ni Hale, iniisip niya na ang iba ang may kasalanan sa kanyang mga pagkakamali. Sa ilalim ng spell, hindi namalayan ni Sahak na sinusundan siya ni Hale. Tinanong siya ni Hale tungkol sa panganib ng paggamit ng modified AI chips at kung bakit hindi ito sikat. Pinadama ni Hale kay Sahak ang tindi ng kanyang galit. Saglit siyang kumonekta sa enerhiya ng chip, at ang Berserker Potion ay hindi na itago ang matinding sakit na naramdaman ni Sahak. Ang kanyang dila ay parang dumaan sa isang siglo ng paghihirap. Isang AI chip at sobrang nagamit na katawan ng lubos na delikado. Ang nakakalokong ngiti ni Hale ay lumawak habang patuloy niyang pinahihirapan si Sahak bago tuluyang maglaho sa mga anino. Ipinahayag ni Hale ang kanyang pasasalamat kay Beck Sahak. Ang walang awang ginawa ng pamilya Shin ay malamang na magdulot ng mas maraming pagkalugi sa yaman ng pamilya Beck. Ang pagsalakay ngayong gabi ay lampas sa anumang nakita noon sa laki at tindi. Ang posibilidad na maibenta ang 30% ng karapatan sa pagmimina ng Magic Stone ay nananatiling bukas, dati itong tiyak na tinanggihan. Posible ring makontrol ng pamilya Shin ang hanggang 40%. Inilantad ni Hale ang kanyang tunay na mukha sa crackhead sa huling pagkakataon. Nagpasalamat siya para sa kabutihang loob nito kaugnay ng pagmimina. Ang BX Axle chip ay napuno dahil sa banyagang Mona touch ni Hale, na nagdulot ng matinding sakit na hinding-hindi niya malilimutan. Isang bangungot na ayaw niyang ipataw sa sinuman. Pinalaya siya ni Hale mula sa mga gapos at dumilim ang paligid. Bumalik siya kung saan tumilapon ang kanyang telepono matapos ang pagsabog at kinuha ito. Ang una niyang tawag ay sa kanyang ama, isang pag-uusap na matagal na niyang kailangan. Ang matandang lalaki at si Shin ay biglang napatigil sa kanilang mga ginagawa. Nagkunwaring walang pakialam si Hale sa mga kalokohan ng kanyang ama. Mula nang magkaayos sila, binabantayan na ng matanda si Shin. Hindi karaniwan ang pagkaubos ng tao sa parke sa ganoong oras, lalo na sa kalagitnaan ng laban. Walang tumawag sa pulisya sa kabila ng kaguluhan malapit sa mga pintuan. Ang iba ay maaaring mag-isip na hindi patas ang pagbibintang kina Shin at Hale dahil lang kaya nilang harangin ang pulis. Ipinahayag ni Hale na tanging ang kanyang ama lamang ang maaaring walang gawin kahit kailangan na ng pulisya. Kung may ibang sangkot, maaaring may tumulong o sumubok na pigilan si Hale. Hindi mangangahas ang pamilya ni Hale na magpadala ng mga detective para sundan siya dahil sa protektibong pahayag ng kanyang ama. Ginawa ito ng kanyang ama na nag-iisang may kakayahang makaapekto sa sitwasyon mula sa malayo. Sa wakas, umamin si Shin Hale na may nanunood sa kanya. Nabigla si Hale nang matuklasan niyang ang personal niyang anino, si Kokon, ay ipinadala ng kanyang ama. Ang iba pang anino ay nagmadali upang suriin ang sitwasyon matapos ang matinding laban ng kanilang batang amo. Tinanong ng ama ni Hale kung bakit hindi siya humingi ng tulong kahit may taong malapit. Buong kumpiyansang sinabi ni Shin Hale na nais niyang ipakita ang kanyang galing sa ikatlong Magic Circle. Kahit alam ang kakaibang kakayahan ng kanyang anak, nahirapan pa rin siyang tanggapin ang mabilis na progreso ni Hale. Napuno ng hinala sina Shin at Hu na palihim na nilalampasan na sila ni Hale. Ang kanilang mga hinala ay napatunayan ng magsalita si Hale. Mas nakakagulat pa ang katotohanan kaysa inaasahan ng sinuman. Lumitaw lamang ang tunay na lakas ni Hale nang makabisado niya ang mga spell ng ikatlong Magic Circle. Kahit 3 Magic Circle lang ang ginagamit niya, sapat pa rin ang kanyang lakas para magdulot ng mas malaking alitan sa pamilya kung mabubunyag sa publiko. Napansin niyang gumamit ang kalaban ng Sound Blocking at Hallucination Magic para makakuha ng bentahe. Ipinagmamalaki ng ama ang estratehikong pag-iisip ng kanyang anak sa gitna ng labanan. Inayos niya ang sasakyan para may hatid ng ligtas si Hale pabalik sa dorm. Nagpasalamat si Hale sa tulong ng kanyang ama bago ibinaba ang tawag.
Nagningning ang mukha ng patriarka ng pamilya sa galit dahil sa kakayahan ng kanyang anak. Ang ngiti niya ay napalitan ng malakas at masayang tawa. Bagamat hindi niya alam ang pinagkakaabalahan ni Hale, labis siyang humanga sa kumpiyansa at talino ng kanyang anak. Humarap siya kay Sok-Hain na matagal na niyang hindi nakikita. Nang mahulog ang maskara, lumitaw ang isang mandirigmang may peklat. Nagpakita siya ng paggalang sa pamamagitan ng pagluhod upang batiin ang batang amo. Hindi biro ang mga sugat ni Hale. Alam niyang higit pa sa pangkaraniwang pangangalaga ang kakailanganin. Tumawag sila ng doktor para dito. Habang papalayo, nagtiwala si Hale na aalagaan ng kanyang koponan ang natitira. Pinakalma ni Hain ang batang amo na lahat ay mananatiling lihim. Samantala, isang suliraning pampamilya ang nagdulot ng tensyon sa tahanan ng Shin. Ang galit ni Jian ay patuloy na umaapoy sa ilalim ng kanyang katauhan. Isang nabigong plano ang nagbigay sa kanya ng walang ibang pagpipilian kundi humingi ng tulong. Bigla siyang nakaramdam ng kakaiba at tumambad sa kanya ang isang nakatagong pig-ora sa kanyang sofa. Isang lalaking nakasuot ng hood ang nagsalita tungkol sa pagkaantala ni Jian. Maliwanag na ang misteryosong lalaking ito ay may kakaibang pakay sa kanyang opisina. Walang duda na ang taong ito ay konektado sa Black Tower. Inamin ng kanyang koponan na nag-backfire ang kanilang tangkang sabotahe. Nabigla ang grupo ni Jian sa biglaang pagkilos ng Blue Tower. Ang pagkakaaresto ng ahente ay nagdulot ng malaking balakid kay Jian. Labis siyang nagalit nang marinig ang mapanuyang pagtawa ng lalaki. Ang ipinagmamalaki ng Black Tower tungkol sa kanilang kawalan ng talo ay tila naging katawa-tawa. Ang pagpapadala ng isang kinatawan upang tuyain si Jian ay naging huling dagok sa kanilang reputasyon. Ang boss ay kumilos ng hindi karaniwan, humingi siya ng paumanhin sa kanyang pagsabog ng galit, isang kakaibang bagay na ginagawa niya kung minsan. Kaya't pumayag ang Black Tower na magbayad at linisin ang kanilang gulo upang wala nang magkamali pa. Bilang isang mahalagang kliyente, napakahalaga ni Shin Jian. May isang tao mula sa nakaraan na nangako ng lihim sa kanya. Nangako siyang hindi mabubuhay silang Smith sa darating na gabi. Hindi siya magdadalawang isip tungkol sa taksil na si Professor. Tinanong ng lalaki kung nagawa nilang ipatupad ang plano gamit ang AEL chip at Berserker Potion para kay Sahak. Sinabi niya na huwag nang alalahanin ang batang iyon na tila wala na sa laban. Nagulantang si Jian nang biglang napasok ng kapangyarihan ng Black Tower. Hindi inaasahan, inatake si Shen Hale ni Sahak, at walang alam ang misteryosong lalaki sa mga detalye. Ang tagumpay ng batang master ay nagdala sa kanya sa bingit ng kamatayan dahil sa kontaminadong timpla. Walang pakialam si Jian sa kapalaran ng mga kagamitang ginamit sa kanilang misyon. Habang hinahanap ang kanyang nakababatang kapatid, labis itong nag-aalala. Ang taong nakalutas ng kaso ay naalala kung ano ang nangyari kay Hale. Labis na nena si Jian sa pagtangka ng taong iyon na linlangin siya gamit ang kanyang mga salita. Sinabi ng misteryosong lalaki kay Jian kung ano ang tunay niyang nakita. Ang nakababatang kapatid niya ay nagtagumpay sa pambihirang gawain, tinalo ang isang makapangyarihang mage ng may kagaanan. Ngumiti ang kinatawan ng Black Tower sa pagsang-ayon, ngunit ang description na iyon ay hindi pa rin lubos na nakakakuha sa buong sitwasyon. Nang umatake si Sahak, naramdaman ng manloloko na may kakaiba sa paligid niya. Tila ang Shadow's Pride Zone ay nagmamasid kay Shen Hale ng may malaking interes. Itinayo ng taong iyon ang isang proteksyong kalasag at hinarangan ang mga mahiwagang spell. Mabilis niyang naramdaman ang mga kaina-hinalang tao sa paligid, kaya napilitan ng Trer na umatras at hindi na napanood ang natitirang laban. Labis ang pagkabalisa ni Jian. Tinanong niya ang manloloko kung kailan nagsimulang sundan ng anino ang kanyang nakababatang kapatid. Ang nag-aakalang alam na niya ang lahat ay maaaring mas kaunti ang nalalaman kaysa sa inaakala ni Mr. Trickster. Unti-unting nagiging malinaw kay Jian ang katotohanan tungkol sa bagay na ito. Bilang tunay na leader ng Shadow Unit, si Kim Sun ay nagtataglay ng malaking kapangyarihan at impluwensya. Kung may isang taong kasing galing ni Mr. Trickster ang itinalagang protektahan si Hale. Ang sitwasyon ni Jian ay maaaring maging napakakomplikado ngayon na ang mga anino ay gumagalaw. Kailangang maging lubos na maingat si Kim Jian sa kanyang mga susunod na hakbang. Itinuring niyang mas makabubuting ipagpaliban muna ang mga plano kay Hale. Samantala, ang I-chip na naipasa kay Hale ay naasikaso na. Ang IIL chip na ibinigay nila ay dinisenyo upang magbura at mag-self-destruct.
Malamang ay nawasak na ito sa ngayon, walang naiwan kundi mga alikabok na lumulutang sa hangin. Ang mga alalahanin ni Gian ay lubos nang natugunan at naipaliwanag. Habang nagpapalam, naglaho si Ginoong Trickster sa di kalayuan bago pa dumating ang liwanag ng umaga. Kailangan niyang harapin ng direkta silang Smith. Sa matapang na paraan, tumalon si Trickster mula sa rooftop ng mataas na gusali. Ang kanyang dramatikong pag-alis ay nag-iwan ng hindi malilimutang alaala sa lahat. Ilang saglit lang ang nakalipas, naroon pa siya, ngunit ngayon, tila naglaho na ang kanyang presensya. Pinagsisikapan ni Gian na bawasan ang pinsalang dulot ng sitwasyong ito. Kailangan niyang tiyaking hindi matutuklasan ni Hale ang anumang ebidensyang mag-uugnay sa kanya sa insidenteng ito. Kailangan niyang putulin ang lahat ng koneksyon sa nabigong operasyong ito at tuluyang linisin ang kanyang pangalan. Ang paglusot sa seguridad ng Mahika ay lumabas na mas madali kaysa inaasahan. Samantala, nagpatuloy ang normal na araw sa mga dormitoryo ng Obelisk Academy na parabang walang nangyari. Si Hale ay umupo at sumando sa kanyang upuan habang iniunat ang mga braso na may kalmadong hangin. Ang balita ngayong umaga tungkol sa pagpanaw ni Propesor Lang Smith ay hindi lubos na nakakagulat. Isa siyang Black Tower, at ang kanyang reputasyon para sa walang awang kahusayan ay nagdagdag lamang sa malungkot na realidad ng sitwasyon. Gayunpaman, nagulat siya kung gaano kabilis nangyari ang lahat. Si Sok Hyen ay mahusay na namahala sa sitwasyon ng Baeksehyok nang may nakakagulat na kagaanan. Ang email mula sa kanyang ama ang nagkumpirma na tapos na ang negosasyon. Bilang bahagi ng kasunduan, nakuha ng pamilya Shin ang kontrol sa 43% ng kanilang mga minahan ng Magic Stone. Ang kasunduang ito ay naggarantiya ng tuloy-tuloy na pondo para sa mga pandaigdigang proyekto ng angkan ng Shin. Karapat-dapat siyang gantimpalaan ng malaki para dito, sabi ng ama ni Hale, na labis na masaya sa naging resulta. Ikinarangal din ito ni Hale. Sa huli, naging maayos ang lahat, at siya ay lubos na nasiyahan. Ngayon na nalutas na ang mga problemang ito, maaari nang tumuon si Hale sa mga susunod na hamon. Darating na ang Academy Olympiad sa loob ng 53 araw, at ito ay magiging isang malaking kaganapan. Ang pinakamahusay na mga salamangkero at sumisibol na mga bituin ay magtitipon para sa isang epikong labanan. Ang mana ay muling damaloy sa kanyang katawan ng may di kapani-paniwalang lakas. Nasa sabik siyang maibalik ang kanyang kakayahang mag-magic matapos ang mahabang panahon ng parusa. Ngayong nasa tamang landas na siya, magtutuon siya sa tunay na pagmaster ng Third Circle. Habang ini-channel niya ang kanyang enerhiya, automatikong bumukas ang mga mahiwagang pahina ng aklat ng Ed. Binuksan ni Shin Hale ang pahina na naglalaman ng hamon para sa kanyang susunod na pagsubok. Muli siyang hinigop ng aklat, tulad ng nangyari sa kanyang unang pagsubok. Nang buksan ni Shin Hale ang kanyang mga mata, nahirapan siyang masanay sa kakaibang kapaligiran. Sa paligid niya, wala siyang makita kundi isang malawak at walang katapusang puting espasyo. Nagtaka si Shin kung pumasok na naman siya sa ibang mundo sa loob ng mga pahina ng aklat ni Edry. Isang misteryosong enerhiya ang nagsimulang maghugis sa kanyang likuran, na ikinagulat ni Hale. Habang ito'y nagiging mas malinaw, ito'y nagbago sa anyo ng isang batang babae na labis na kahawig ni Alpha, ang proctor ng unang pagsubok. Ang puti ang buhok na mahiwagang nilalang ay ipinakilala ang sarili bilang beta at malugod na tinanggap si Hale sa ikalawang pagsubok. Bagamat natigatig ang kanyang kalooban, nanatili siyang puno ng pag-asa. Inisip niya kung ang ikalawang hamon ay magiging katulad ng una niyang pinagdaanan. Ang paglimot ay hindi madali, ngunit ang susi sa tagumpay ay nasa paglikha ng perpektong elemental monolith, sabi ni Beta na may matalas na pananaw. Inihayag niya na ang ikalawang pahina ng pagsubok para sa kahalili ay ibabatay sa kakayahan nitong manipulahin ang mga bilog ng mana. Dumating na ang sandali ng katotohanan, at ang mga detalye ng pagsubok ay malapit ng mabunyag. Sa pagtatapos, sinabi ni Beta na ang mga pahina 32 hanggang 81 sa aklat ni Edry, na naglalaman ng mahahalagang impormasyon tungkol sa Third Circle Magic, ay magiging bukas na. Nabigla ang binata sa revelasyon at nahirapang tanggapin ang mga natuklasan. Malapit na niyang matuklasan ang napakalaking kaalaman sa loob ng iilang pahina. Sa pagkakataong ito, isang sorpresa ang naghihintay sa kanya, ang impormasyon ay mas malawak kaysa sa inaasahan. Ang gantimpala ay nakatutukso, ngunit ano ang sinasabi nito tungkol sa mga hamon sa hinaharap?
Nagpapakondisyon siya para sa isang mas mahirap na pagsubok kaysa dati. Ang susunod na hakbang na ito ay kapana-panabik at nakakatakot. Isang pagsubok ang nakahanda, simulan na natin. Isang makinang na liwanag ang bomb alert sa kanyang katawan, at isang banayad na tinig ang bomb ulong mula sa kawalan. Isang maalamat na mago ang nagsalita kay Hale, ang kanyang pinagkakatiwalaang mag-aaral. Ang pahayag ng kanyang guro ay umalangaw-ngaw sa hangin habang ang kanyang disipulo ay nakinig ng mabuti. Malapit nang mapuno ang puting kawalan ng 100 kumikinang na bilog na mahika, at kailangan niyang buksan ang lahat ng ito. Isang batang mago ang humawak sa unang bilog na lumitaw. Nang ilagay niya ang kaunting mahika sa kanyang mga daliri, agad itong gumana. Sinabi ng kanyang guro na kapag gumagana ng maayos ang bilog kasama ng iba pang mga bilog, automatiko itong magbubukas. Ngunit hindi magiging ganoon kadali ang lahat. Nakita niya ang sarili sa isang estado ng patuloy na pagbabago, ikinagulat ng lahat ng nasa paligid niya. Ang mga bilog na mahika ay kailangang ma-activate ng eksakto sa loob ng 3 segundo bawat isa, nang magkakasunod. Kung hindi siya magtagumpay sa tamang oras, kailangan niyang magsimula muli mula sa umpisa. Akala niya ay nalutas na niya ang palaisipan at nakangiti siyang puno ng kumpiyansa. Ang kailangan lang niyang gawin ay alalahanin ang bawat pattern at isa-isang i-activate ang mga ito. Ngunit isang biglaang sorpresa ang dumating nang baguhin ng kanyang guro ang mga bilog na mahika. Ang simpleng mga teknik tulad ng pagmemorya ay hindi magdadala sa kanya ng malayo. Ang pagsubok na ito ay mas hamon kaysa sa kanyang inaasahan. Si Hale ay sabik ng magsimula at sanayin ang kanyang kakayahan para sa susunod na antas. Iniunat niya ang kanyang braso patungo sa unang bilog, handa na para sa kanyang malaking pagsubok. Sa loob ng maraming oras, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang makakaya. Sa wakas, nakabalik siya sa mundo sa labas ng mga pader ng ID, malaya na. Si Shin Hale ay wasak, ubos na ang enerhiya at espiritu. Ipinagkaloob niya ang 8 oras sa pagsusuri ng test code. 10 bilog lang ang kanyang na-activate sa mga mahabang oras ng pagsubok. Sa wakas, nagsisimula na itong lumalim at nagsisimula na niyang tamaan ang tamang sagot. Malinaw na ang kanyang focus at unti-unti, pero tiyak, ay may progreso. Sa kasamaang palad, hindi gumagana ang kanyang paraan ngayon. Malaking tulong ang gabay para sa kanya sa mga oras na ito. Pinagtuunan niya ng pansin ang ID, muling isinulat ang anumang bagay na makakapagbigay sa kanya ng kalamangan sa pagsusulit. Napansin niyang may mga ibang aklat ang kanyang guro bukod pa sa maneskrito ng ID. Pinayuhan siya ng guro na maghanap ng iba pang mga maneskrito kung ang kahalili ay nahihirapan. Ang mga karagdagang materyales na pagbabasa ay tiyak na makakatulong sa pag-unlad ng kahalili. Ang pagtuklas ng aklat ni ID bilang isa sa mga isinulat ng emperador ay isang malaking pagdapo ng liwanag. Wala nang takdang panahon bago kailanganin ni Hale na hanapin ang mga ibang maneskrito na hindi pa niya alam. Wala siyang kaalaman kung saan magsisimula. Determinado siyang basagin ang siklo, kaya nagdesisyon siyang magpahinga ng kaunti. Lumabas siya upang huminga ng sariwang hangin at makakita ng bagong paligid sa araw na iyon. Buksan ang automatikong pinto, at may isang pamilyar na mukha na nagpakita, na naging karaniwan sa araw-araw na buhay ni Hale. Bumalik na naman siya, at hindi natuwa si Adela. Puno na naman ng banana milk drink ang kotse ni Adela. Mas naging malapit ang dalawa at nagkakasama na sila sa isang parke sa malapit. Lagi silang nagkakasalubong ng hindi inaasahan. Maaaring may mas malalim pang nangyayari sa pagitan nila. Napansin ni Hale ang mga maitim na bilog sa ilalim ng mata ni Adela, nagtataka kung hindi ba siya natulog buong gabi. Sumagot si Adela ng isang matalim na biro, na itinuro na mukhang pagod din siya. Ipinaliwanag ni Adela na nagbabasa siya ng hating gabi dahil sa isang nakaka-interes na papel pananaliksik. Ang pamagat ng kanyang pananaliksik ay, ang pagtataya ng puwersa ng magic sa paglipat ng kalawakan. Mula sa itsura ng aklat at pamagat, mukhang pawang sensasyonalisado at hindi totoo ang libro, ngunit alam ni Adela ang kanyang sinasabi at talagang nasisiyahan siya rito. Hiniling ni Adela kay Hale na tingnan ito at pumayag naman si Hale. Wala namang ginagawa si Hale, kaya't pinilit siya ni Adela na basahin ang e-book habang siya'y nag-e-enjoy sa kanyang paboritong inumin. Matapos maubos ni Adela ang karamihan sa banana milk, tinanong si Hale kung anong masasabi niya. Pagkatapos niyang mabilis na suriin, inamin niyang talagang kapana-panabik ang aklat.
Natapos ito ng biglaan, nang walang tamang conclusion. Bago ibalik ang e-book kay Adela, naranasan ni Hale na tingnan ang seksyon ng mga sanggunian. Iniuugnay ng may akda ang mga base ng papel sa mga aklat na iniwan ni Ray Bittner. Laking gulat ni Hale nang makita ang pangalan ng kanyang guro sa isang random na sanggunian ng libro. Habang binabalikan ang e-book, natuklasan ni Hale ang isang hindi maipaliwanag na bagay. Napansin niya ang pamilyar na estilo ng pagsulat sa buong papel na tila may impluwensya ni Bittner. Maraming aspeto ng teorya ay malapit sa mga pangunahing prinsipyo ni Bittner sa magic. Bagamat mababaw, makikita ang isang malinaw na koneksyon sa orihinal na nilalaman. Nabigla si Adela sa biglaang interes ni Hale tungkol sa pagkakakilanlan ng may akda ng manuskrito. Ibinunyag ni Adela na si Goen Jun ang misteryosong utak sa likod ng akdang isinulat. Pagbalik sa kanyang dorm, agad na umupo si Hale sa harap ng kanyang laptop upang magsimula ng pananaliksik. Ayon sa mga pampublikong tala, si Goen Jun ay isang mananaliksik na may kadalubhasaan sa magic ngunit walang opisyal na ugnayan sa anumang grupo. Wala ring impormasyon tungkol sa kanilang edad o kasarian. Ang tanging akdang nailathala ni Goen Jun na nakita ni Hale ay ang isinagawang research na ibinahagi ni Adela. Malamang na nakatanggap si Goen Jun ng matinding pambabatikos dahil sa kanilang hindi tradisyonal na pananaw sa magic, dahilan sa kanilang misteryosong pagkawala. Ang isang estudyante ay kadalasan makakakita lamang ng ilang impormasyon online. Ngunit si Hale ay hindi isang ordinaryong estudyante. Dahil dito, mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang kaibigang si Kim Congan. Abangan po ang part 2. Salamat sa panunood at mag-enjoy sa araw-araw. Paalam mga kaibigan.